Annyeong everyone! Parang kailan lang na dumating ako dito sa Canada. Ngayon, in a few days, magsa-start na ako mag-work. Sobrang thankful ko kay Lord na nakahanap ako ng work. Hindi lang isa, kundi dalawa. Nagkaroon ako ng isa pang part-time. So, ngayon, medyo sinasanay ko na yung katawan ko. Maaga nagigising para naman hindi ako manibago pag nag-start na ako mag-work. And paunti-unti rin, tinitingnan ko na kung ano yung mga pwede kong ayusin at linisin para naman bago ako mag-start ng trabaho, malinis na lahat. Nakita ko nga tong pantry namin, medyo magulo yung ibaba, kaya naisip ko na i-organize siya. Baka tumingin ako mamaya sa Dollarama ng mga organizers para naman maayos sila bago ako mag-work. And so far, yung kabila namin na malalagyan din is maayos naman, kaya yung isang lalagyan lang yung aayusin ko muna. And kumain na muna ako ng breakfast dahil maya-maya nga lang is lalabas ako para tumingin sa Dollarama ng mga organizers at ng mga kailangan namin dito sa bahay na dun namin normally binibili. So yan, nag-prepare na ako and ready na ako lumabas. And minimake sure ko na paglalabas ako, meron pa rin akong dalang jacket kahit manipis lang para at least warm pa rin pag lumalakad ako sa labas. Of course, babalikan ko yung cellphone ko. At lumabas na nga rin ako. Tara, samahan nyo kung magpunta sa Dollarama dito sa Canada. And paglabas ko nga, as usual, malamig pa din kahit sobrang tirik ng araw. Okay sana kahit na may araw, basta wag lang sanang mahangin. Kaya lang sobrang hangin, kaya yung lamig mararamdaman mo. So naglakad na rin ako papunta dun sa Dollarama. Mga 7 to 10 minutes walk lang siya galing sa bahay namin. Iba din talaga yung init na ang araw dito sa Canada. Yung salamin ko talagang ang bilis niyang mag-transition. Ilang months ko na nga rin itong gamit and feeling ko kailangan ko na talaga din siyang palitan at medyo nahihilo na nga ako. At tumawid na nga rin ako ng intersection and nakakatawa rin dito sa Canada kasi sumusunod talaga sila sa mga traffic rules. At ayan, malapit na nga tayo. Mga 2 minutes na lang at tanda na tayo sa Dollarama. Sobrang ganda rin ng mga pathway nila dito kasi nga meron talaga silang designated area para sa mga naglalakad lang or mga gusto ding magbike. And dumaan muna ako sa isang establishment dahil may kailangan lang din akong gawin. And after nun, mabilis lang, mga 2 minutes lang, lumabas na rin ako at tumiretso na nga rin ako dito sa Dollarama. Samahan niyo ako mamili at magtingin-tingin ng mga pwede kong mabili. Ang gaganda ng mga bulaklak na to, parang fake pero totoo yan. Kala ko nung una, ang lahat ng tinda dito sa Dollarama is $1 lang. Pero yun pala, magsa-start silang lahat in $1. So yan, kumuha na rin ako ng cart at inuna ko na nga kunin itong sandwich ziplock kasi everyday ginagawan ko ng sandwich si husband for work aside din sa lunch na meron siya. And tinignan ko na nga din tong mga organizers na to, ang gaganda nila, pero feeling ko titignan ko muna ulit, babalikan ko sila kung kasya ba sila dun sa pantry namin. Dito sa Dollarama, marami kang choices. May mga foods, may mga gamit sa bahay, may mga tools, meron ding mga toiletries na marami ka talagang pagpipilian. Meron din sila ditong mga cards, and then meron din sila ditong mga art materials na magaganda rin yung mga quality. Aside doon, pwede ka rin ditong makabili ng mga books. And meron din sila dito mga party needs. Mga paper plates, cups, mga balloons, pang-decorate. And if you are a fur parent, meron din sila ditong mga foods ng dogs and cats. Binili ko na rin tong storage box, itong shower cup, and then bumili na rin ako nitong wafers. After nyan, pumunta rin ako dito sa kitchen section para tumingin ng kitchen shelf na pwede kong magamit para dun sa mga condiments namin. And pagpunta ko nga dito, nakita ko rin tong mga baking equipment. Sobrang cute nila. Parang gusto ko na din tuloy mag-bake. And after na, nagbayad na rin ako. Paglabas ko nga, naisip ko nga pumunta ng Shoppers.
Pero after few seconds, nagbago rin yung isip ko. Kaya ang ginawa ko, instead na magpunta ng shoppers, is naupo na lang muna ako dito sa bench. Nagpahinga lang muna ako and nagmuni-muni. Habang nakaupo nga ako, naisip ko, ang galing talaga ni Lord, no? Piniprepare ka talaga niya bago ka niya dalhin sa bagong phase ng buhay mo. And God really is full of surprises. Hindi ko nga akalain na makakapunta ako ng Canada at hindi ko akalain na magiging permanent resident ako agad-agad dito. Hay, ang drama ko, no? Anyway, nag-decide na rin akong umuwi. Naglakad na rin ako pa uwi. Dapat sana hihintayin ko si Habi para pick upin niya ako galing siya ng work. Kaya lang naisip ko, parang mas masarap maglakad. Kaya sabi ko sa kanya, maglalakad na lang ako ulit. And nung malapit na nga ako sa bahay, nakita ko pauwi na rin pala yung mga bata galing ng school. And bago ako nag-elevator, tinignan ko muna kung meron kaming bagong mail. And so far, wala naman. And yung mga ibang residents dito, kapag feeling ko tapos na nilang basahin yung mga books, sinalagay nila dito sa baba para mabasa rin ng iba. And ayun, finally, nakauwi na rin ako ng bahay. Thank you sa pagsama niya sa akin ngayon. Annyeong everyone!